Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 7 ng Pebrero 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:35 ng umaga. Araw po ngayon ng Sabado. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa sinasabi ni Marcolita, bakit hindi na natin i-give up ang Kalayaan Group of Islands? Ay yan po ang sinabi niya doon sa Senado. Nung kinumpirma yung mga opisyalis ng Armed Forces of the Philippines, from Colonel to Brigadier General o from Captain to Commodore. Ayan po At isa doon sa tinanong niya doon sa yung kapitan po ng barko ng Philippine Navy. Tinanong niya ay bakit daw hindi i-give up na yung Kalayaan Group of Island. Opo. At ang sabi pa niya ay, alam mo ba na hindi nasakop yan ng 200 nautical miles ng EEZ o yung Exclusive Economic Zone? Ay tatalakayin po natin yan. At makuan po ako dyan. Kasi sinusubaybayan ko po yan Nag-aaral pa ako sa PIATI noon, ay sinusubaybayan ko na yan. Mga 1970s, late 1970s. Mainit po ang balita dyan. At isishare ko po sa inyo. At titingnan natin kung ito si Marcolita ay talagang wala nang parang hindi niya pinag-aralan ang history. Opo, Ngayon ay, sige po ang title ko po ngayon ay Kalayaan Group of Island na gustong ipamigay o i-give up ni Rodante Marcolita. Ay senador pa naman siya, hindi ba? Attorney pa naman siya, hindi ba? Dapat alam niya yan. Okay, ay ito po ay tinignan ko po sa Google Map po, ang Kalayaan Group of Islands ay average distance from Palawan is 200 nautical miles. Yan po o yung na yan, kasi marami po yan pero yung pinakasentro na siguro yan ay 200 nautical miles from Palawan. Kaya tama yung sinabi niya na not within our EEZ. Tama yung sinabi ni Marcolita, pero hindi niya sinabi lahat. Opo, naliling lang po yun yung ganun. At may desisyon na po dyan ang UNCLOS. May desisyon na dyan. Lahat po ng tanong, lahat po ng sigalot ay dinidiscuss po dyan sa UNCLOS. Opo. At aywan ko kung nagtatanga-tanga lang siya o talagang hindi niya alam o talagang pinipilit niya na i-twist yung mga pangyayari. Yun nga pero kahit na 200 nautical miles yan from Palawan, from the province of Palawan, ay Palawan po ang pinakamalapit. Kasi ang susunod na malapit ay ang Brunei. Tinignan ko po sa mapa ang Brunei nasa bandang south.
ang Brunei ay tinansya ko baka nasa 350 nautical miles. Opo, ang susunod na malapit po ay ang Vietnam. Ang Vietnam, pero napakalayo po ng Vietnam. Baka nasa 500 nautical miles. Yan po ano. So, ang Palawan po ang pinakamalapit. Ngayon, yan ay habitable. Yung ibang island po, habitable po yan. At may desisyon na po dyan ang UNCLOS. Ano ba ang sinasabing habitable? Ang habitable, kung ang tao pwedeng manirahan dyan the whole year, the whole year, pwedeng manirahan dyan na walang suporta sa external source. Ibig sabihin, may pagkain siya doon at may tubig siya. Yan may makakain siya at may tubig. Ngayon, yung isa dyan ay habitable po kasi year-round pwedeng mabuhay ang tao na hindi hahatidan ng mga pagkain. Yan po. Pero pag ang isang lugar ay hindi habitable, it is considered a rock. Bato lang yan. Yun o kaya isla lang yan. At kung minsan pa nga ay lumulubog din kung minsan Kaya hindi pwedeng habitable. Lumulubog Kung high tide, lumulubog. Yun, hindi consider na kanyan na teritoryo. Ngayon kung habitable ay teritoryo yan ng nakadiskubre. At ito nga ang nakadiskubre niyan ay aywan ko, magkapatid ata ito in 1956. 56 po hindi pa ako pinanganak. Kasi ako 58 ako Nadiskubre na yan nung magkapatid na Tomas Coloma. Pero ito si Tomas Coloma ay kumuha siya ng 40 men at inukupay na nila yan noong 1956. At sa ngayon, sang-ayon sa statistics, mayroon ng munisipyo dyan at mayroong 400 inhabitants. Paano mong i-give up yan? Hindi ba na ang nakadiskubre ay Pilipino at ang nanirahan ay mga Pilipino at mayroon ng munisipyo? Hindi ba? At mayroon ng mga inhabitants. Paano mo i-give up yan? Ngayon, okay, ay malamang mayroon ding nakadiskubre na iba yan. Mayroon din. Kasi pwede naman puntahan ng ibang tao yan Pero hindi na nila pinursige kasi nga napakalayo. Hindi ba? Halimbawa, ang Brunei ay mga 350 nautical miles. Ang Vietnam naman ay nasa 500 nautical miles. Hindi na sila magka-interes dyan. Kasi nga, napakalayo. Kahit na pa walang gasolina noon, halimbawa na 100 years ago, hindi pa gasolina ang ginagamit o hindi pa krudo, pero delikado po na maglayag kung ang gagamitin mo lang ay yung bangka na maliit, hindi ba? So, hindi na nila pinakialaman yan. At ang natira dyan, ito nga si Tomas Coloma. Yun. Ay, wala pa si Marcos. Kasi si Marcos, 1965 po Pero alam ko, nung kapanahonan ni Marcos, ginibwi na yan nung Coloma Brothers at ibinigay na sa gobyerno. Aywan ko kung binayaran sila as sila ang nakadiskubre o yung rights nila. Ayan po. Ngayon, ay bakit ito si Marcolita, ang sabi niya ay i-give you na lang. Hindi po sakop, totoo yan, hindi na sakop ng 200 nautical miles, pero habitable po yan. Therefore, teritoryo po yan ng Pilipinas. At simula dyan, pwede kang kumuha ng 200 nautical miles na naman. Hindi ba?
Kasi nga, teritoryo mo na yan at habitable. O, yun po ang ruling ng UNCLOS. Parang yung Hainan sa China, malayo yun sa kanila, sa mainland China. Nasa 200 yun within. Pero doon sa Hainan, pwede silang kukuha doon kasi nga habitable yun. Kukuha pa sila ng 200 nautical miles. Pero hindi na sila aabot naman dyan sa Baho de Masinloc. Hindi na kasi ang layo ng Baho de Masinloc nasa from Hainan to Baho de Masinloc, tinatansya ko nasa kwan yan, mga 700 o 600 nautical miles. Ang Baho de Masinloc naman at saka yung nearest town, Masinloc, Zambales, ay 175 nautical miles. Ayan po kaya pasok yun sa ating although na walang habitation o walang nakakasurvive na tao dyan kasi nga kung minsan high tide at saka siguro walang mga walang tubig Ang number one kasi yung tubig Yung tubig ulan dapat mailagay sa isang imbakan o sa isang dam o sa isang lawa para yun ang source ng drinking water. Yun po ganun po yan Pero kung walang ganun, hindi habitable po kasi saan siya kukuha ng inumin niya, hindi ba? Ganun lang po yan Kailangan i-develop mo rin yung halimbawa maglagay ka ng maliit na dam. Kahit na lang po, kahit na bundok sa bundok ikukuhan mo yan para magkaroon ka ng tubig. Kung umulan, pupunuin ng tubig yan. Opo. At noon pa ginagawa yan. Sa Israel po, yung Masada, nagtataka sila bakit nabubuhay yung mga tao doon year round. Ay yung pala si Herodes ay gumawa pala ng doon, parang tunnel na lahat ng ulan ay doon niya papupuntahin at mayroon siyang cistern ang tawag nila, yung imbakan ng tubig galing sa ulan. Ayan po kaya yung Masada ay nabubuhay ang mga tao doon pero nasa tuktok ng bundok. Yun po pero nung kinungker sila ng Romans ay gumawa ng daanan hindi ba? Gumawa ng daanan doon sa Masada, pinatag yung bundok. Nakaakyat ang mga Roman soldier, pinagpapatay sila. Yung mga rebelde, yung the last rebelde ng Israel. Opo, pinagpapatay sila. Ngayon, ang pinagtataka ko dito kay Marcolita ay sumubra na ito, hindi ba? Sumubra na siya. Una, ang sinasabi niya, saan ang coordinate? Ay mali po ang tanong niya Saan ang coordinate daw ng West Philippine Sea? Mali po ang tanong At diniscuss ko na yan kahapon. Ang coordinate ay point lang yan. X and Y lang po yan Kaya point lang yan in a map. Or, kung ayaw mong gamitin ang point, it is just a location in the map. Location lang yan or a position in the map. Kung gumagamit ka ng GPS, Global Positioning System. Hindi ba? Bakit mo hahanapin yan? Ngayon, bibigyan ko po kayo ng isang example. Kaya nga parang wala sa hulog ito si Marcolita Yung Lunita Park, mayroong monumento yan. Yung monumento ni Rizal. Iyon ang may coordinates. Isang point lang. Ganon. Pero yung Lunita ay malaki po yan Malaki ang Lunita Ang Lunita Park po ay pinakamalaki na park sa buong Asia. Opo.
Yan ang pinakamalaking park. Aywan ko kung nasa mahigit 30 yan na hektarya O, at karamihan ng mga park ay nasa kwan lang, less than 10. Kaya napakalaki po niyan. Ngayon ay yan Lunita Park ay kwan yan. Yan po ang kwan, ang kwan yung kwan natin yung lahat ng distansya pala diyan kumuha. Kaya halimbawa dito sa amin sa Butulan, halimbawa 200 sabi niya miles from Lunita Park pala yun. O doon sa monumento ni Rizal. Yan po bakit kailangan yan? Ay para nga kukuha ka ng distansya Ngayon ay itong EEC kumukuha naman ng distansya yan sa dalampasigan. Sa lahat ng dalampasigan. Opo. Sa seashore. Ay simple ay ilang bayan ba yan? Kung kahit nakukuha ka na lang ng distansya sa bayan adi ang dami niyan, baka 100 na bayan ang kukuhanan mo ng coordinates. Kung sakali man na kukuhanan ka ng distansya from munisipyo. Hindi ba? Kaya nagtatanga-tangahan lang ito si Marcolita Hindi mo pwedeng i-implement yung grid coordinates. Hindi pwede kasi it is just a point or a place or a position in the map. Ngayon ay punta na po tayo dito sa gusto kong isir na Bible verse na yung ginagawa ni Marcolita ay kwan po yan hindi po sang-ayon yan sa palatuntunan ng Diyos. Opo. Diniscuss ko na ito pero ayaw ko nang gamitin yung dati kong mga verse na ginagamit. Kumuha ko ng ibang verse pero ang verse na ginamit ko dito dati yung kailangan ipagtanggol natin ang ating bayan, ipagtanggol natin ang ating mga kapatid. Kinuha ko po doon sa mga Israel nung isinugo sila ng Diyos na i-conquer nyo yan, yung galing sila ng Ehipto, i-conquer nyo yan, yung Israel na yan. May mga tao dyan, pero ibibigay ko sa inyo yan, sabi ng Panginoon. Pero ito ang gagawin nyo. Once na-conquer na yan, ay hati-hatiin nyo yan at i-divide sa 12 tribes. Ngayon, pinaghati-hatian nga nila, pero sabi ng Diyos, pag may sumalakay, pag sinalakay yung isang tribo, ay tutulong yung lahat ng tribo. Yun po ang order sa kanila. Pag sinalakay yung isang tribo, kasi sasalakay ulit ay aalis ka doon sa tribo mo at tutulong ka doon sa sinasalakay na tribo. Yun po ang utos sa kanila. Kaya galing po sa Diyos yan yung ipagtanggol mo ang iyong kapatid. Kasi mga tribo sila isang pinanggalingan nila Ngayon, ay at ipaglaban mo ang iyong teritoryo, yung country mo. Ayan po if you fail to do this, sabi ng Panginoon, if you fail to do this, yung ipagtanggol ang iyong bansa o ang iyong teritoryo o ang iyong kapatid na sinasalakay, if you fail to do this, you are sinning against the Lord. And your sin will find you out. Yun po ang nakasulat doon, ay ito ngayon, ibang verse po ito na isi-share ko sa inyo, John 15, verse 13, para patunayan ko na galing po sa Diyos yan. Yang ganyan. Hindi ba kayo nagtataka, bakit yung mga martir o yung mga hero, hindi natatakot mamatay? Kasi nga, galing sa Diyos yan Galing sa Diyos yung panukala na ganyan. Ito po, greater love has no one than this, than to lay down one's life for a friend. Yan po nakasulat dyan, pero i-discuss ko po ito ng bahagya, greater than has no one than this,
than to lay down one's life for a friend o for his friend. Ngayon, ang sinasabi diyan, wala nang ibang pag-ibig pa, nahihigit pa. Ang sabi niya, hindi ba? Walang pag-ibig pa, nahihigit pa sa i-lay down mo yung iyong buhay sa kaibigan. Pero ay kahit na kaibigan ang nakasulat dyan, ay pwede mong sabihin na sa iyong kamag-anak, sa iyong bansa, sa iyong countryman. Pwede rin eh. Kasi nga, sino ba ang kaibigan mo? Ay di yung neighbor mo, hindi ba? Yung kakilala mo, yung kamag-anak mo. Sino ba ang friend mo? Ay, ayan nga, hindi ba? Ngayon, ano po ang sabi ni Jesus Christ? Wala ng pag-ibig na hihigit pa. Sabi niya, sa pag-ibig si Juan po ang nagsalita din yan eh, si Andres Bonifacio. Aling pag-ibig pa ang hihigit pa kanya? Kung hindi ang pag-ibig sa tinubuang lupa. Wala na nga, wala. Sabi niya, hindi ba? Ay, dito niya kinuha siguro yan. Aling pag-ibig pa, no? Greater love has no one than this. Wala na nga sabi eh. At tinupad po yan ni Jesus Christ. Ginawa niya yan. Ibinigay niya ang kanyang buhay para maligtas yung mga tao. Pero ibang topic po yan, ano? Pero ang ibig sabihin, ginawa ko yan eh. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit may mga martir tayo. Kasi nga, kinukopya nila si Jesus Christ eh. Nagpapakamatay sila para sa bansa. Ay bakit ito si Margarita ay ang sinasabi ay i-give up na natin? Ay paano yung mga tao doon na mga Pilipino? Mabuti sana kung mayroong nakatira na iba doon. Ay hindi nga eh. Pinabayaan nila eh kasi nga malayo sila eh. Hindi ba? Ngayon, no love greater than this. Sabi ni Jesus Christ, hindi ba? Diyan kinuha yan. Ngayon ay okay na yan, ano? Sige. John 18 verse 36. Alam nyo ito. Jesus answered, "My kingdom is not of this world." Sinagot niya si Pilato. Kasi tinanong siya ni Pilato, "Are you a king?" Sabi ni Pilato sa kanya, "Yes," sabi niya, "For this reason I was born." Sabi niya, hindi ba? Ay tinanong siya ngayon, ay saan ang kingdom mo? Ay tama naman ang mga sagot, hindi ba? Tama po ang mga tanong eh. Ay at saka si Pilato po ay attorney po yun eh. Ay simple magkakaintindihan yan. Are you a king? Pero sa ibang version, ang sagot ni Jesus Christ, hindi. Sa ibang nagsulat, kasi marami pong account yan eh. Ay siguro nga, ang sabi niya, ay nung una, ang sabi niya ay, tinatanong mo ba ako dahil naniniwala ka? O narinig mo lang yan sa mga tao na ako ay king? Yun ang sabi ni Jesus Christ. Pero dumako din ito, lalo na ito kay John, dumako na dito sa, "Are you a king?" Ay Jesus answered, "My kingdom is not of this world." Kasi tinanong siya, ay saan pa ang kaharian mo? My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants will fight. Ayan po, hindi ba? Kailangan, kung ikaw ay lehitimong Pilipino, ipapagtanggol mo ang Pilipinas. Yan po. Kaya ko pinili yan. My servants will fight. Ay bakit ito si Margarita? Pilipino ba ito? O China? Hindi ba? Tanungin po natin siya, Pilipino ka o ay kung China ka, ay doon ka na matira sa China, where you belong, hindi ba? Doon ka pala eh. Hindi ba? Ayan po ang dinang, ano po ang sabi ni Jesus Christ? If my kingdom is of this world, my servants will fight. Hindi ba? Ay, sigurado po yan kasi nga sinabi ni Jesus Christ eh, yung mga tauhan ko kanya ay lalaban. Sabi niya, so that I should not be delivered to the Jews. Hindi ba? Para hindi ako yan nga, inasunto na siya eh.
dinala siya sa korte, hindi ba? Hinuli siya hindi ba? So that, sabi ni Jesus Christ, uh, uh, they should not be delivered me to the Jew. Yan po, lalaban yung mga tauhan ko, sabi niya. Saan ba nanggaling yan? Bakit ang kaharian ay pinagtatanggol ng mga tao? Dito yan My servants will fight. Kasi ayaw nila na masakop sila. But now, sabi ni Jesus Christ, my kingdom is not from here. Or ang sabi niya, my kingdom is not of this world. Sabi niya. Hindi ba? Pero ang kinuha ko lang po dito ay, if my kingdom is of this world, my servants will fight. Kasi tinatanong nga siya, saan ba ang kaharian mo? Hindi ba? Ay tama naman ang sinabi na, my kingdom is not of this world, sabi niya. Kaya nga itong mga magnanakaw na itong mga kampon ito nila Duterte Hindi nyo ba napansin, halos lahat ng senador na nasasangkod sa flood control ay mga kampon ni Duterte. Hindi ba? Nagkakamali sila kasi nga hindi ito ang kingdom ng Panginoon. Pero dito sila nag-iipon ng kayamanan. My kingdom is not of this world Hindi ba ang sabi ni Jesus Christ? Ngayon, makadiyos ba kayo? Ay hindi Kasi nga hindi ito ang kaharian ni Jesus Christ Ito ay nahulog sa kamay ng dyablo. Sinumpa na nga ito, hindi ba? Curse is the ground for your sake, hindi ba? Kinurse na ang ground Hindi ba? Curse is the ground for your sake. Hindi ba? Tutubo ang mga tinik at ang mga lahat po ng mga damo, tutubo yan para mahirapan ang tao. Kinurse nga Hindi ba? Tapos itong mga senador na iba gusto magpayaman kasi nga ang akala nila, ang kingdom nila ay ito. Wala po. Susunugin nga ito Susunugin po ito. Magiging oven sa katapusan, sa wakas ng panahon. Kaya nga, baliwala yung mga inipon mo. Hindi ba? Nag-iipon si Joel Villanueva, hindi ba? Nag-iipon si Junggoy Estrada. Ay saan pupunta yan? Ipagpalagay na lang na wakas na ng mundo sa susunod na 10 years o 20 years. Ay saan yan? Hindi ba? Ay kung, sige, 100 years pa, ay patay na. Ay ano naman ang alam mo doon? Kahit nag-ipon ka ng kayamanan dito, anong alam mo? Hindi ba? Patay ka na. Hindi ba? Ayan po Nagkakamali po talaga ang mga tao. Pero balikan ko lang ito, ito si Marcolita, ay ang sabi niya, ay bakit hindi na lang natin i-give up? Hindi nga pwedeng i-give up yan At si Pangtilong Lacson, ang sabi niya, kung give up mo yan, ay para mo nang give up yung mga ibang isla na habitable na may Pilipino o teritoryo na ng Pilipinas, katulad ng Luzon. Ayan, hindi niya masagot, hindi ba? Hindi niya masagot. Ang sinagot lang niya ngayon ay, ayun na nga Ang salita kasi ay pwedeng bagu-baguhin o i-twist. O kaya gagamit siya ng English. Ang ginamit niya, hindi, English pala ang ginamit niya. Ang ginamit niya ngayon, hindi ko naman kanya sinasabi na ipamigay na ayun na nga hindi ba? Ang sinabi niya ay i-give up. Ngayon, ang sinabi niya, ipabigay. Ayan po nililito niya mga tao, pero parehas lang ang meaning. Remember, ano ba tawag doon? Mayroon tayong mga synonym o antonym o ano. Kaya nga, sa isang salita, may 7 yan na halos magkakaparehas. Kasi nga, iba-iba ang pinagkukunan yan Kahit na parehas na English yan, may English na nanggaling sa Europe, may English na nanggaling sa kung saan-saan yan. Kaya pwede mong gamitin yon para lituhin ang mga tao. At may kaunting diferensya yan. Kahit na magkaparehas sila, ay kahit magkaparehas sila, may kaunting diferensya. Ganun po yan. Sige po, hanggang dito na lang po, at dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay
bigyan niya tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.